Makakasama po natin si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila at isa po sa mga prosecutor sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Good morning po, Kong, Victoria po at Jom. Morning po. Jom and Victoria, magandang umaga at magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo ng mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Opo. Sir, thank you ha. Kahit napakaagay na pagbigyan niyo po kami. Maaga kasing gumigising tong si Congressman. Di ba, sir? Salamat po. Actually, nagatid ako sa anak ko kaya kanina pa akong 4 o'clock. May pasok po. May pasok po ba? Magbo-board exam. Ay, nako. Good luck po sa lahat ng mga magbo-board exam. Good luck po sa inyong anak. Kung bali, ito nga po, yung pinag-uusapan namin ni Jom na sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero, maglalabas siya ng ruling. Tungkol nga daw dun sa mga di umano ay lumabag sa sub judice rule. Kasi pinag-uusapan yung merits nung trial. Yung prosecution team po ba, do you feel alluded to dito po sa pahayag ni Presiding Officer? Well, sinabi naman niya na parang pagkakaintindi ko both parties, no? Pero sa aking paniniwala, sana bigyan ng flexibility ang ating prosecution tsaka yung defense dahil itong usapin dito ay imbued ito with public interest. Kaya siguro nararapat lamang na yung mga kababayan natin ay maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng impeachment trial. At sa aking paniniwala, wala naman talaga makakapagpaliwanag niyan kundi yung mga member ng prosecution panel at saka ng defense team. Kaya kung ito ang mangyayari, isi-censor tayo o kung ano man yung magiging penalty sa atin, nakakalungkot naman kasi tingin ko ang mga kababayan natin talaga namang dapat ang pinag-uusapan kasi dito pondo nila Kaya kung titignan mo, ang pinagkaiba nito sa korte, ang pinagkaiba nito, ito ay open sa public. Lalong-lalo na ngayon na usong-usong ngayon yung fake news at yung oras pa ng kanilang ng aming hearing ay alas 10 hanggang alas 3. Bibihira sa mga kababayan natin ang talagang nakakatutok dahil ito'y oras ng trabaho. So ngayon, paano na yan? Pag uuwi sila, makikita nila kadadasan, mga may iksing mga mga interviews. Kung isa-censor pa kami, paano pa sila maiimpormante? Malalaman kung ano talaga yung nangyari, kung ano yung totoo. Lalong-lalo na, naglipanan na ngayon ng fake news. Opo. So, kung pakipaliwanag nga lang po, kasi hindi naman tayong lahat ay alam kung ano ang sub judice. Ano po ba ito? At bakit ito ay pinagbabawal sa court na ipaliwanag yung merits ng case outside of the trial? Well, normally, kaya ang sub judice, pinagbabawalan ng both parties, hindi lang ang isang partido, ng both parties yan, na magbigay ng mga komento patungkol sa merito ng kaso. Nang sa ganun, ay hindi na prejudge kung ano man yung magiging hatol ng judge, no? At saka para siyempre ma-preserve din yung integrity ng hearing. Pero kasi sa aking paniniwala, ito namang sa impeachment naman, ang pinag-uusapan dito ay yung fitness to serve ng ating Vice Presidente o kung sino mang public official. Lalong-lalo na itong ating Vice Presidente dahil alam naman natin na ito'y dalawa lang talaga sa lahat ng mga impeachable officers, dalawa lang ang elected. Yun ang Presidente at ang Vice Presidente. Ngayon, itong impeachment, kaya ito ginagawa para makita kung talaga fit pa sila para magsilbi sa kanilang posisyon. Ngayon, kung igagag order naman kami, kung patitigilin naman kami sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan, ano naman ang laban namin sa fake news? Ito lang kasi yung paraan para maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Buti sana kung ang pagbawal dapat ng korte ay yung pagpapakalat ng mga fake news, yung mga videos na ini-splice para magmukhang iba ang sinabi. Kaya nga napakalaki po talaga ng papel dito ng mga legitimate na mga media kagaya po ninyo. Para nang ganun ay maihatid natin ang kung ano ba talaga yung nangyayari sa ating mga kababayan. Sir, so you would call this, kung sakaling pagbawalan kayo ni Presiding Officer na magsalita tungkol sa merits of the case, you would call this censorship? Hindi natin alam kung ano yung magiging hatol niya o penalty.
Pero sana, wag naman kaming isensor. Dahil kung gano'n ang mangyayari, paano na yung mga kababayan natin na sumusubaybay dito? Kung balikan lang natin ng konti, no, 2 weeks or 3 weeks ago, nag-advise na itong si Presiding Officer Escudero na magtalaga kayo sa bawat partido ng spokesperson na hindi miyembro ng council, no, hindi miyembro ng panel. Natanong ka namin na siguro mga 1 week or 2 weeks ago patungkol dyan, sinabi nyo na hindi nyo pa napag-uusapan. Pero ngayong nakaamba itong pagpapangalan sa mga lumabag nga dyan sa subjudice, pinag-iisipan na po ba ninyo na magtalaga ng talagang tututok na hindi miyembro ng panel para nga makaiwas dyan sa subjudice rule na yan? Well, ganun ang mangyayari niyan kung sakasakali na yun ang magiging hatol ng ating impeachment court. In fact, pati si Attorney J. Tolosa ay miyembro ng private counsel for the prosecution. So, kung sakasakaling ganyan na magiging hatol, baka pati siya ay i-consider na din namin na palitan. Kung sakali, kung sino po ba yung napipisil ninyo, meron na ba? Well, sa ngayon may mga naman tayo, may mga spokes naman tayo, pagaya nila Congressman Sia, Congressman Ace Barbers, at yung iba pa. Pero siyempre hindi naman natin maalis yung mga miyembro ng prosecution panel. Ito talaga yung nakatutok Kami nakakaalam ng detalye, mas may papaliwanag namin ng maayos, ng malinaw sa ating mga kababayan. Yun naman ang lamang pagka miyembro ka ng prosecution at saka ng defense. Pero kung for the benefit of ng public, no, would you know kung ano ba yung mga punishment na pwedeng matanggap ng mga lumabag dito sa subjudice? Well, ako, tingin ko, baka pagbawalan na kami na humarap. Kaya, who knows, baka ito na yung huling pag-uusap natin. Oh no! Wag ganon, sir. Wag ganon. So, ibig sabihin... go ahead, sir. Kasi di ba, kung makikita mo, siyempre, halos karamihan naman sa mga media talagang gustong makausap yung mga miyembro ng prosecution at saka ng defense. Kasi kami yung kami yung nag-i-strategize, kami yung nakakaalam kung ano talaga yung mga nangyari, kung ano yung gusto naming palabasin sa hearing. Ganun din naman sa defense, kung bakit nila inobjectan ng ganito, kung bakit din sila nagsabi ng ganyan. So, ang tingin ko, maganda kasi naman dyan, kung ang sasabihin namin ay yung mga nangyari naman. Kagaya ko, hindi naman ako nagsasabi ng mga mangyayari pa. Kung tatanungin ninyo sa akin, anong magiging laman ng magiging salaysay ni Limuel Ortonio, yung mga susunod na. Siyempre, hindi ko sasabihin yon dahil a matter of legal strategy yun, tsaka a matter of baka merito ng kaso. Pero kung nasabi na, at ipaliliwanag lamang sa publiko para maunawaan ng publiko kung ano yung mga sinabi, kung bakit sinabi, tingin ko dapat hindi naman yun isensor, diba? So, ibig sabihin ko, kapag kayo ay nagtalaga ng iba pang spokesperson, yung spokesperson na yun, pwedeng magsalita ng anything on the merits of the case. Basta hindi... Wala na siya. Wala na siya magiging limitasyon pag kayo ng spokesperson. Okay. So, ano pa ang pwedeng maiba sa strategy, sir, ng prosecution aside from assigning a different spokesperson? Kung sakali nga na mag-decide ang presiding officer na etong gag order, kumbaga, bawal kayong magsalita about the merits of the case. Well, pag-uusapan namin kung aapila kami. Kasi hindi pa natin alam. Ayoko naman pangunahan kung ano magiging desisyon ng ating kagalang-galang na impeachment court. Pero, siyempre, na-anticipate lang natin na gag order, di ba? So, kung gano'n ang mangyayari, baka i-consider din namin na umapila. Bigyan na lang ng parameters na kung kunyari, ito yung mga nasabi na, naging topic na sa impeachment hearing na ipresenta na, baka po pwede kami payagan na makapagsalita na sa gano'n. Maipaliwanag namin kung ano yung mga nais namin palabasin, kung ano talaga yung sinabi. Kasi kung titignan mo, 5 oras, wala namang kadalasang magtatagal ng ganyang kahaba unless wala kang ginagawa sa bahay mo. Pero kung makikita mo yung oras, 10 to 3, ito yung oras ng trabaho So kadalasan makikita na lang ng mga kababayan natin yung mga spliced videos na mga hindi mo rin alam kung yun talaga yung buong konteksto na sinasabi.
So, kaya nga kami, nandiyan dyan, ang trabaho namin, ipaliwanag. Yun naman ang layunin, kaya nga po kami nagpapa-interview para maipaliwanag kung ano yung mga sinabi, kung ano yung mga naipresenta na ebidensya, kung ano ang purpose. Opo. At dahil baka ito na nga yung last interview natin, sir. Huwag Wag naman. naman. Joke lang. So, can you please remind us, sir, or tell us, para dun sa mga hindi nakasubaybay nitong nakaraang linggo, ano ba yung pinakamalaking mga lumabas mula po sa testimonya ni Sailin Del Campo na State Auditor ng Commission on Audit? Marami. Actually, marami tayong na-discover na mga kung paano ginamit yung confidential fund. Isa na nga dito sa mga nailahad ng ating testigo na COA auditor, sinasabi nila na kaya nga sila nag-issue ng kaya yung audit observation memo ay lumabas para hingin ng mga ebidensya na talagang bumili ng gamot, bumili ng mga goods. Kasi sinasabi nila, yun ang doon nila ginamit, yung confidential fund. O ngayon, asa ng ebidensya? At sinasabi nga ng ating testigo, pinakamagandang ebidensya ay yung mga resibo, OR, sales invoice, pero walang maipakita. Kaya nga umabot sila sa notice of disallowance. Malala ninyo, AOM muna, o audit observation memo. Nung walang hinihingihan sila ng mga ebidensya, nung walang mailabas, nilabasan sila ng notice of suspension ng COA. Nung wala pa rin mailabas, nilabasan na ng notice of disallowance. Isa yan sa mga nailabas niyang salaysay. Pangalawa, ang isa pa sa mga sinabi niya, may mga pagkakataon na halimbawa December 2023, ang mga pinakikita nilang acknowledgement receipt. Pero dito sa petsang to o sa buwan na to, wala naman talagang nilalabas na confidential fund. Kung maalala ninyo, December 2022, yung una, at ang pinakahuli, third quarter ng 2023. So lumalabas, yung December 2023, walang confidential fund yung vice-presidente. So nagtataka sila kung bakit ginagawang ebidensya ay December 2023 para sa December 2022. Ngayon, sasabihin, baka mami, nagkamali lamang. Kung isa lamang o dalawa, pwede natin sabihin. Pero kung maalala ninyo, mahigit 20 million ang lumalabas na gano'n ang petsa. So, bukod pa po dito, ay may mga pinaggamitan na ang justification nila, Christmas activities o Christmas party, tree planting. Ito hindi naman to sakop sa COA dun sa paggamit ng confidential fund. Ito yung mga hindi allowed na activities para gamitin. Ang confidential fund ay para lamang sa pag-intelligence gathering, hindi para sa pagkakandak ng Christmas party, sa pagkakandak ng tree planting. Pangalawa, itong mga ito lumalabas parang reimbursement na gamit ng November, pero nire-reimburse nila ng December. So, yan, nakikita natin yung mga violation kung bakit nasabi nila, ba't sila nag-issue ng AOM. So, bukod pa dito, naglabasan din yung mga nakakatawang pangalan, no? Pati mga pangalan ng mga senador, naglabasan, may congressman, may Jose Jokno, may Hontiveros, may Lapid, meron pa pati umpaw ko, si Hart, may Hart, may umpaw ko, may Escudero. So, ito'y maliwanag, no, na parang ginagawa nilang katatawanan yung paggamit ng pondo ng taong bayan. Opo. Pero ang sinabi rin ng defensor, hindi naman porket nakakatawa yung mga pangalan, may irregularity na. Pero nung nilabas kasi yun nga yung mga petsa nakita. Ito yung mga petsa na wala sa ayos. Wala sa petsa na dapat kung saan walang confidential fund, dapat yun ang ginagamit nilang December 2023. Wala namang, kaya naman nailabas yun dahil nga yung mga petsa rin nakaakibat nito ay alanganin. So, ang hindi nga lang na-check ng COA at inamin din nila na nung sinabi po nila na yung mga ganitong pangalan, dapat yun ay chinek o binerify kung ito ba ay valid. Pero hindi nga nila na-verify.
So, yan yung mga naging problema. Opo. Pero kahit na merong notice of disallowance din, Kong, hindi pa siya final. Kasi pwede pa siyang iapela. In fact, yung isa, di ba inapela at pending pa yan. So, can we say with finality na merong irregularity? Alam mo, yung sabi nga nung sa line of questioning ni Senator Pangilinan, kung nung naglabas kayo ng AOM, naglabas ng resibo, lalabas ang pa ba ninyo na notice of suspension? Sa amin hindi na. Kasi ibig sabihin na justify. Dapat na umabot hanggang notice of disallowance, ibig sabihin, wala talagang justification. Diba? Tapos ang isa pang problema, bakit nila ibinigay doon sa tao na hindi naman accountable officer? Doon lang may problema na malversation na yun O, kahit masabihin mong hindi final, pero bakit mo binigay yung pera? Yung buong 125 million, yung buong 37.5 million sa DepEd, ba't mo binigay dun sa isang tao na hindi naman accountable officer? O ibig sabihin, hindi siya yung pinapayagan ng batas na mag-disburse. Dapat kasi doon ang nagdi-disburse nun si Gina Acosta at saka si Paharda, yung SDO. Pero ang tanong, bakit mo ibinigay sa taong hindi naman accountable officer? At sabi nga, di ba, kung maalala ninyo na yun ay dahil sa utos sa kanila ng head of agency, which is si BP. Kung medyo kakambyo lang ako ng konti, mainit na pinag-usapan ngayong linggo itong misleading questions, no? Bago magtapos itong trial nung Wednesday, naglabas ng maanghang na manifestasyon itong depensa sa pangunguna nga ni Attorney Sheila Sison, at kinall out niya itong si Attorney Ligutan dun sa kanyang Facebook post, no? Sasagot pa sana si Attorney Ligutan dito pero hindi na pinayagan ni Presiding Officer Escudero at sinabi na bibigyan na lang siya ng pagkakataon na magsalita o maglabas ng kanyang panig sa Lunes. Pero nakausap niyo na ba si Attorney Ligutan at ano ba yung kanyang explanation patungkol dito? Alam mo, hindi ko pa nakakausap si Attorney Ligutan, pero nung tinignan ko yung Facebook post niya, wala naman ako nakikitang masama doon. Sinasabi lang niya yung misleading question ay bawal sa lahat ng stage ng trial at wala naman siyang pinabanggit in particular na pangalan kung sino ang nagsabi nito. So alam mo, sa totoo lang, ito naman nakikita naman ninyo, no, na nag-uusap-usap kami ng defense. So pwede namang hindi naman palakihin ng ganito. Ako sa tingin ko parang diversionary tactic lang nila to dahil sa siguro nag-isa sila o hindi sila nakapuntos ng araw na yon. So ito yung binibigyan nila ng tiin na sa akin, sa totoo lang, wala namang sorry to say, wala namang, hindi dapat pinalalaki na. Pero kung because of this incident, no, nagresulta nga to doon sa pagkakasabi ni pag-anunsyo ni Presiding Officer Escudero na magkakaroon nga dito sa Lunes pangangalanan itong mga lumabag doon sa sub judice rule. Kayo ba dyan sa prosecution? Nagkausap na ba kayo na medyo mag-iingat muna tayo sa mga binibitawan nating pahayag kasi nga nakatingin pala itong impeachment court dun sa mga pronouncements natin? Well, alam mo, sa totoo lang, kung minsan naman hindi mo naman kasi rin maiiwasan dahil din sa mga tanong ng mga kapatid natin sa media. Siyempre, sila naman, kaya naman nagtatanong ng ganyan dahil gusto rin nila malaman at maintindihan ng ating mga kababayan. So, ako sa totoo lang dapat medyo bigyan nga ng flexibility ng ating ng ating korte at sana maunawaan nila na ito ay talagang trabaho din namin na maipaliwanag ng maayos sa ating mga kababayan. Kong, thank you so much po. Abangan po namin sa Monday kung ano po ang mangyayari. At syempre, yung mga ihaharap niyo pong hostile witness, yung mga Special Disbursing Officer ng OVP VP at ng DepEd. Kong, thank you so much Sige, po. mabuhay po kayo. Salamat po.